Panginoon namin Diyos, sa oras kong ito'y muli kaming sama-samang nakikiusap sa iyong dakilang kapangyarihan na kung paanong ninanais po namin makaganap ng aming mga katungkulan. Maawa ka po, ikaw ang tumulong sa amin. Ikaw po ang pumatnubay sa amin na magampanan ng aming katungkulan na kasang-ayon lamang sa iyong banal na kalooban. Amen. Dakilang Ama, Amen. ipinakikiusap po namin sa iyo ang aming mga taga-subaybay, ang aming mga kaibigan, ang aming mga kapatid. Loobin mo pong sila'y makapagpatuloy sa pagsubaybay sa aming mga paglilingkod at makasama po namin sila sa tumpak na paraan ng pagsamba sa iyong dakilang katotohanan. Amen. Ngayon pong hapong ito'y lubos kaming sumasampalataya. Pagpapalain mo ang aming mga pag-aaral, papatnubayan po kami, alang-alang po sa dakilang pangalang Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Nais kong pangunahan ng pagpapasalamat sa ating mga taga-subaybay at ang aking mga kasama ay labis ding nagagalak sapagkat nakita namin na talagang meron ding patuloy na sumusubaybay sa aming gampanin sa kabila ng aming mga pagiging abang kasangkapan, gayon may patuloy na sinusubaybayan ang aming paglilingkod dito sa YouTube. Nakarating hanggang doon sa Texas, hanggang sa Arizona, hanggang doon sa Chicago, at sa iba't ibang lugar sa Amerika, nakarating ang aming mga pamamahayag at maging sa Saudi Arabia, na sa kasalukuyan na naroon ang isa sa aking mga anak, at sa kanilang pagpapatuloy ng pagsubaybay, nagpapasalamat kami sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. At sa pagkakataong ito, nais kong batiin ang lahat ng may kaarawan sa mga kapatiran. Inuulit ko ang pagbati kay kapatid na John Osorio, kay kapatid na Rod Minjola, Ara Fernando, Adam Fernando, at Loida Lacanilao. Pagpalain kayo ng Diyos sa inyong pagdiriwang ng kaarawan. Pagpalain kayo sa pagdadala ng buhay Kristiyano sa ibabaw ng sanlibutan. At ngayon pong hapon, tayo ay magpapatuloy sa isang paksa na ito'y napakahalaga sapagkat ito po ay karugtong ng aming naipaglingkod ng nakaraang linggo. Ang tungkol sa mga pangangaral ng mga apostol. Atin pong naliwanagan noon na sinabi ni Apostol San Pablo na sa kanila ipinagkatiwala ang mga salita ng pagkakasundo. Ang ibig sabihin, ang words of reconciliation ay ipinagkatiwala ng ating Panginoong Kristo sa kanyang mga apostol. At bago siya umakyat sa langit, napakinggan natin noong nakaraang linggo na hindi niya nakalimutang utusan ng 12 apostol o ang kanyang mga alagad para ipagpatuloy ang pangangaral ng salita ng pagkakasundo ayon sa pagtuturo ng banal na kasulatan. Ngayon pong hapon, mga kaibigan at mga magulang, ang ating tatalakayin ay tungkol dito sa mga salita ng pagkakasundo. Itong salita ng pagkakasundo ay napasulat sa isang aklat. At yung aklat na yon, sa kasalukuyan, mga kaibigan at mga magulang, ay
pinanggagalingan ng maraming mga pangangaral at mga pagtuturo ng iba't ibang pastor. At kung alin ang aklat na yon ay walang iba kung hindi ang tinatawag na Biblia. Itong Biblia, o ang tinatawag sa Kastilang Sagrada Escritura, ang banal na kasulatan. Ito ay kinasusulatan at dito nasusulat ang salita ng pagkakasundo na ipinangangaral ng mga apostol. Ngayon pong hapon, ating pag-aaralan ang kahalagahan ng aklat na ito. Katulad din ng ating saligang batas, o ang tinatawag na batas na sinusunod sa ating bayan, merong aklat na ito'y kinasusulatan. At yung saligang batas, nakasulat sa aklat na kung tawagin ito, mga kaibigan, ay aklat ng abugasya o aklat ng mga batas. Mahalaga ang aklat ng abugasya o aklat ng mga batas. Kung yun ay mahalaga, lalong higit na mahalaga ang tinatawag na Biblia, sapagkat yun ang kinasusulatan naman ng salita ng pakikipagkasundo na ipinangangaral ng mga apostol. Upang iti magliwanag sa atin, mga kaibigan at mga magulang, ang ating pasimulang tanong ay ganito: tunay bang ang salita ng pagkakasundo ang ipinangangaral ng mga apostol? Ayon sa mga apostol, talaga bang iyon ay salita ng pagkakasundo? Basahin po natin ito, kapatid na lito, 5:19-20 ng ikalawang Korinto, ganito ang kanyang sinasabi. Sa makatuwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanlibutan sa kanila rin, na hindi binibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan, at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo, nawaring namamanhik ang Diyos sa pamamagitan namin. Kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Napakaliwanag po, mga kaibigan at mga magulang. Narito ang sariling pagtatapat ni Apostol San Pablo. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo, na kami ay wari na mamanhik sa amin, sa pamagitan namin ng Diyos, na kayo'y pinamamanhikan sa pangalan ng ating Panginoong Kristo, na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Sa makatwid, ang salita ng pagkakasundo, yan ang ipinangaral ng mga apostol, at yan pong ipinangaral ng mga apostol na yan ang nakasulat sa tinatawag na Biblia o sa tinatawag na Sagrada Escritura, mga kaibigan at mga magulang. Ngayon ang ating tanong ay ganito, sa pagpapatuloy natin ang ating pag-aaral. Paano ipinahayag ng mga apostol ang kahalagahan ng kanilang pangangaral? Pakibase mo, kapatid na Rod, kung paano pinahayag ng mga apostol ang kahalagahan ng kanilang pangangaral sa 2 Korinto 4:5, ganito ang kanyang sinasabi. Sapagkat hindi namin ipinangangaral ang aming mga sarili, kundi si Hesu Kristo na Panginoon, at kami ay gaya ninyong mga alipin dahil kay Kristo. Napakaliwanag po. Hindi namin ipinangaral ang aming sarili. Ibig sabihin, hindi ang aming pagkatao ang aming ipinangaral. Hindi ang aming sariling kaalaman ng aming pinangaral. Ang ipinangaral namin sa inyo, walang iba kung hindi ang Kristo, Jesus na Panginoon. At kami ay nangangaral na kami gaya ng inyong alipin dahil kay Kristo ang ipinangaral namin ang ating Panginoong Kristo. Napakahalaga, mga kaibigan at mga magulang. Paano pinakikilala ni San Pablo ang kadakilaan ng kanilang pangangaral? Basahin po natin sa 1 Korinto 2:2. Pakibasa mo, kapatid na Aaron.
sapagkat aking pinasihang walang maalaman anuman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo at siya na napako sa krus. Napakaliwanag po mga kaibigan at mga magulang, ang ipinangaral ng mga apostol, hindi nga ang kanilang sarili, hindi nga ang kanilang paniniwala sa sarili nilang pagkatao. Ang aming ipinangaral ng wika, maliban na si Jesucristo, na siya ang napako sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Paano? Saan natin masusumpungan ang ipinangaral ng mga apostol? Ayon sa ating pag-aaral, pagtuturo ng ating paksa ngayong hapon, saan masusumpungan ang ipinangaral ng mga apostol? Basahin po natin sa Juan 5:39, pakibasa mo, kapatid na Rafael. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay meron kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito'y nagpapatotoo tungkol sa akin. Napakaliwanag po kung saan ipinasulat at masusumpungan ang pangangaral ng mga apostol. Maliwanag ang wika ng ating Panginoong Jesucristo. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Ibig sabihin na sa mga kasulatan, doon masasaliksik ang mga aral, ang mga salita ng pagkakasundo. At kung sino ang wika ng ating pagtuturo, kung sino ang siyang tanging daan upang kayo at ako ay magkaroon ng pakikipagkasundo sa Diyos, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo na siya ang napako sa krus na namatay dahil sa ating mga kasalanan. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Sa makatwid, kung saan masusumpungan, sa mga kasulatan, doon masusumpungan ang tinatawag na pagpapatotoo sa ating Panginoong Jesucristo. Anong kahalagahan ng mga banal na kasulatan na kinasusumpungan ng pangangaral ng mga apostol? Anong kahalagahan nito? Itong tinatawag na mga kasulatan, itong tinatawag na banal na kasulatan, itong tinatawag na Biblia. Ano ang kahalagahan ng mga bagay nito? Basahin po ninyo, kapatid na lito, sa 2 Timoteo 3:15 hanggang 17, ganito ang kanyang sinasabi. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na nakapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsanla, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos na lahat ng mga gawang mabuti. Napakaliwanag po ang kahalagahan ng Biblia o ng banal na kasulatan. Mula sa pagkasanggol, nalalaman ninyo na ang banal na kasulatan ay nakapagpapadunong sa inyo sa ikaliligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Ibig sabihin, nakapagdudulot ng karunungan sa ikaliligtas. Lahat ng kasulatang kinasihan ng Diyos, mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala, sa ikatututo ng nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos, kayo, tayong lahat, ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng gawang mabuti. Ang Biblia po, ang banal na kasulatan, makapagtuturo ng karunungan sa ikaliligtas ng ating mga kaluluwa. Ang ating tanong ay ganito, ito, nagiging masela ng ating pag-aaral ngayong pong hapon. Kung ang Biblia ay napakahalaga, ang Biblia ay magagamit sa pagtuturo, ang Biblia ay tuturuan tayo ng karunungang ikaliligtas ng ating kaluluwa, paano ang matwid na paraan ng paggamit ng banal na kasulatan? Anong matwid na paraan ng paggamit ng Biblia? Basta ba bumabasa ng Biblia, tama na? Paano matwid na paraan ng paggamit ng Biblia? Basahin mo, kapatid na Aaron, ang 4:6 ng unang Korinto, ganito ang kanyang sinasabi.
Ang mga bagay ng ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos, dahil sa inyo. Upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsigit sa mga bagay na nasusulat. Napakaliwanag po ang sabi ni Apostol San Pablo. Upang sa amin sa mga apostol, mga tuto kayo na huwag magsigit sa mga bagay na nangasusulat. Kaya nga, ang paraan ng paggamit ng banal na kasulatan, huwag po tayong hihigit sa bagay na nasusulat. Kung anong nakasulat, yon ang kailangan nating ipangarap. Kung anong nakasulat, yon ang dapat nating sampalatayan. Huwag kayong hihigit. Hindi ako dapat humigit sa mga bagay na nangasusulat. Yan ang kabawal-bawalan ayon kay Apostol San Pablo, ang paggamit ng Bibliang higit sa nakasulat. Ngayon, ang ating tanong ay ganito. Anong mahigpit na ipinagbabawal sa paggamit ng banal na kasulatan? Yung mahigpit na talagang itong kabawal-bawalan. Pag sinabing kabawal-bawalan, sa ibabaw ng bawal, yun ang kabawal-bawalan sa paggamit ng tinatawag na banal na kasulatan. Anong mahigpit na ipinagbabawal sa paggamit ng banal na kasulatan? Basahin po natin sa Deuteronomio 4:2. Ganito ang kanyang sinasabi, kapatid na roon, inyong pakinggan. Huwag ninyong daragdagan ni babawasan ang salita na aking inutos sa inyo upang inyong maingatan ang mga utos ng Panginoon yung Diyos na aking inutos sa inyo. Nako, napakaliwanag pa, napakaselan po pala ng pangangaral ng Ebanghelyo. Huwag ninyong daragdagan ni babawasan ang salita na aking inutos sa inyo upang inyong maingatan ang utos ng Panginoon. Huwag babawasan, huwag daragdagan. Napakaliwanag po, mga kaibigan at mga magulang. Yan po ang aming pag-aanyaya sa inyo. At natatandaan ko pa, yung sinabi ng aking kaibigan, babanggitin ko ng kaibigan sapagkat maganda yung kanyang sinabi. Let us be biblical. Yan ay sinabi ng isang kaibigan kong nagtuturo rin dito sa YouTube. Anong kanyang sinabi? Ilang beses na kanyang sinabi at kanyang idinidiin ang pagkasabi niya, let us be biblical. Ibig sabihin, ang ating pagtuturo, ang ating pamamahayag at pangangaral ay maging biblical. Huwag natin papayagang lumabas tayo sa Biblia. Huwag natin papayagang babawasan ang salita na itinuturo ng tinatawag na Biblia. Ngayong hapon, yan po ang pananawagan namin sa inyo. Ang mahigpit na pagbabawal ng Diyos tungkol sa pagdaragdagan, ang mahigpit na ipinagbabawal sa paggamit ng banal na kasulatan. Bukod doon, ano pa ang kabawal-bawalan sa paggamit ng banal na kasulatan? Anong mahigpit na kabawal-bawalan sa paggamit ng Biblia ayon sa ating pag-aaral ngayong hapon? Pakibasa mo po, kapatid na Lito, sa Roma 12:16, ganito ang kanyang sinasabi. Magkaisa kayo ng pag-iisip. Huwag ninyong ilagak ang inyong pag-iisip sa mga bagay na kapalaluan, kundi makiayo kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Huwag kayong mga pantas sa inyong sariling mga haka. Ito po ang kabawal-bawalan ng Diyos. Ang kailangan sa pagtuturo ng banal na kasulatan, maghari ang kapakumbabaan. Hanggat patuloy na nag-aaral ng banal na kasulatan, hanggat mahaba ang panahon na ipinagkakaloob ng Diyos sa iyo na ikay nakapag-aral ng banal na kasulatan, lalo't lalong maghari ang kapakumbabaan sa iyong puso. Hindi dapat nasumpungan ng kapalaluan. Kung minsan mayroong mga taong matagal na nagbabasa ng Biblia,
halos tumanda na sa pagbabasa ng Biblia, ipinagmamalaki na ang kanyang natutuhan. Ipinagmamalaki na ang mga bagay na kanyang nabasa sa loob ng Biblia, na wala ang kapakumbabaan sa kanilang puso. Ang kailangan sa pagtuturo at sa paggamit ng banal na kasulatan, mawala ang kapalaluan at ang wika ng banal na kasulatan sa pamagitan ni Apostol San Pablo, makiayon sa mga bagay na kapakumbabaan. Hindi dapat maghari ang pagiging pantas sa ating mga sarili bilang tagapangaral ng Ebanghelyo. Ngayong hapon, yan ang kabawal-bawalang itinuturo ng Biblia. Ang pagkakaroon ng kapalaluan at nawawala ang kapakumbabaan. Yan ay kabawal-bawalan ng ating Panginoon. Ngayon, ano ang babala ng Diyos sa sino mang gagamit ng hindi matwid sa banal na kasulatan? Halimbawa, ginamit ang banal na kasulatan sa hindi matwid na paraan, dinagdagan, umiral ang kataasan ng puso ng isang tagapagturo. Ano ang babala ng Diyos kung hindi matwid ang paggamit ng banal na kasulatan? Basahin po natin sa Apokalipsis 22:18 hanggang 19. Basahin mo, kapatid na Aaron. Aking sinasaksihan sa bawat taong naikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakakasulat sa aklat na ito. Napakaliwanag ang babala ng Diyos. Ang sabi ng Diyos sa pamagitan ng kanyang lingkod, sinasaksihan ko sa bawat taong nakikinig ng salita ng aklat nito, sa mga hula ng banal na kasulatan, sa mga tinuturo ng Biblia, ang sino mang magdagdag ang wika ng banal na kasulatan, daragdagan ng salot ang kanyang buhay sa ibabaw ng sanlibutan. At ang sino mang magbawas, halimbawa nagbawas sa kanyang pagtuturo, babawasin at aalisin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay at mawawala ang kanyang karapatan doon sa bahagi ng punong kahoy ng buhay at hindi siya makapapasok doon sa kalangitan. Kaya nga, ang magdagdag, bawal. Ang magbawas, bawal. At ang tagubili ng banal na kasulatan ng Biblia, ang babala ng Diyos sa mga gagamit na hindi matwid sa paraan ng tinatawag na banal na kasulatan, daragdagan ng salot at aalisin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay doon sa kanyang bahagi sa puno ng kahoy ng buhay sa banal na bayan ipinakikilala ng Santong Sulat. Yan ang wika ng banal na kasulatan. Ngayon, ano naman ang tagubili ng mga apostol sa lahat ng mga Kristiyanong nagmamahal at nagpapahalaga sa banal na kasulatan? Sa mga taong nagmamahal, sa mga taong gumagalang, sa mga taong nasa kanilang puso ang lubos ng pagpipitagan sa banal na kasulatan. Anong tagubili ng Diyos? Sa inyo, sa akin, sa ating pagmamahal at pagbibigay halaga sa banal na kasulatan, ano ang kanyang tagubili? Basahin po natin sa Colosas 2:8, ganito ang sinasabi ni Apostol San Pablo. Kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kaniyang filosofiya at walang kabuluhang pagdaraya, ayon sa salit-sabi ng mga tao, ayon sa mga panimulang aral ng sanlibutan, at di ayon kay Kristo. Yan ang mahigpit na tagubili ng mga apostol. Anong sabi? Nabasa natin, napakinggan. Mag-ingat kayo, mag-ingat tayo. Baka sa atin ay merong bumihag, humikayat sa pamagitan ng mga pagdaraya ng mga filosofyang kanilang ipinakikita sa inyo at sa akin.
Baka tayo madala ng mga filosofya. Baka mahikayat tayo sa mga pagdaraya. At tayo mahikayat sa mga salit-salin sabi ng tao at sa mga pasimulang aral ng sanlibutan at hindi ayon kay Kristo. Mag-ingat tayo. Makita ng Diyos sa atin ang pag-iingat. Ipakita natin sa Diyos kung paanong pinahalaga natin ang kanyang mga aral, kung paanong pinahalaga natin ang salita ng pakikipagkasundong itinuturo ng mga apostol. Dapat nating ingatan ang mahalagang bagay na ating napakinggan. Iwasan natin ang mga filosofyang panghikayat ng maraming tao ngayon. Ipakita natin sa kanila, sa harap ng Diyos, ang mahalaga sa atin, ang aral ng katotohanan, ang ebanghelyo ng katotohanan. Narito po mga kaibigan at mga magulang, nag-aanyaya po kami sa inyo. Ipagpatuloy po niyo ang pag-aaral, ang mga pakikinig ng ganitong mga katwiran. Maaaring mga bata itong aking mga kasama, pero sinasabi namin sa inyo, sa kabila ng mga kabataang ito, nagpipilit silang ipakita ang katwiran at ang katotohanan ng ating Panginoong Kristo. Ipinakikilala nila na sa kabila ng kanilang kabataan, ang mahalaga sa buhay ng isang Kristiyano, ang katotohanan itinuturo ng ating Panginoong Kristo at ng mga apostol. Ang salita ng pagkakasundo ang isinisigaw ng mga batang ito na kailangan ninyo at kailangan natin upang maging karapat-dapat tayo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hanggang dito po, nag-aanyaya kami sa inyo sa susunod na pagkakataon sa karugtong ng aralin ito. Amin pong ipagpapatuloy ito sa tulong ng Diyos. Ating mapag-aaralan pa ang iba't ibang bagay na mahalaga na pagtuturo ng mga apostol na ito ang aming iniiwan sa inyo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pagpalain kayo, pagpalain tayo ng ating Panginoon. Magandang hapon sa inyo lahat.